Magandang hapon, church. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Umuulan man sa labas, pero sa loob, malamig. Tama ka dyan. Apa. Okay, praise God. Malamig. Pero okay pa din, right? Ito na yung, dala-dala nyo naman yung mga jacket nyo. Alam nyo na, pagka church time, pwedeng pumorma ng jacket. Yes, di ba? Ayos. Praise God. Okay, so, I was just thinking and recalling, isip ko, kailan ba ako last na nag-preach sa 3 p.m. service? Abay, medyo matagal-tagal ng konti. Kaya it's a privilege for me to stand in front of you once again. At ngayong hapon na ito, ako na naman po ay manggigising ng mga inaantok dyan. Ayan, okay. So wala naman pong inaantok, amen? Siyempre, kakatapos na ng worship. Maya-maya tingnan natin, okay? Anyways po, so it's a privilege, as I mentioned, for me to just share the word. At alam ko po, naniniwala ko na mangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi alam ko na kayo po ay handa. Na kayo po ay talaga naman na hindi dahil ito ay isang religious routine ninyo tuwing linggo. Pero kayo talaga ay intentional. Tama? Intentional na nilaan ninyo itong panahon na ito para makipag-meet sa Panginoon through this gathering, mag-worship sa Kanya, at ngayon naman ay makikinig sa Kanyang mga salita. So let's go to the Word. Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Ito po yung pong magiging key verse or key passage ng babasahin or pag-aaralan natin ngayong hapon na ito. Sabi niya dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Does this sound familiar to you? Yeah? Naalala nyo ba itong kwentong ito? So it's Jesus himself who's speaking, no? Let's continue. Sabi niya, umulan ng malakas, bumaha. Uy, sounds familiar. At binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal. Tingin ka sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ikaw yun. Yun, okay, alright? Alright, okay, sige, kilaklaro lang natin. Okay, so maiyan, tulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malalakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Yan. So naalala nyo na yung kwento? Itong kwento na ito? Yes po ba? Hindi ito yung kwento ng 3 little pigs, ha? Di ba? Kasi parang similar yung 3 little pigs eh. Pero hindi. Ito po ay patungkol sa isang kwento na ginawa or sinabi ni Jesus sa mga tao na kung saan, 2 chapters earlier, sinimulan niya or ginawa niya yung alam natin, familiar tayo na Sermon on the Mount. So ang dami niya mga tinuro sa mga tao. Yung mga tao naman talaga namang they were so into every teaching of Jesus. So ang dami nilang narinig. At ito rin yung time na napakain ni Jesus yung mga 5,000 men. And more than because there are a lot of women and children. So the people who were listening to him, na-experience nila yung kumbaga first hand na galing ng teacher na ito, ng rabbi na ito. Yun yung tumatakbo sa isip nila. And aside from that, napakain pa sila. O di syempre, busog. Tama? Busog ang kanilang puso, ang isipan at ang kanilang mga tiyan. Ang sarap nun. Ayos yun, right? And so, ito, towards the end, parang ito yung parang part ng kanyang summary. So, to summarize, yung mga tinuro ni Jesus sa kanila, ay sabi niya, ang lahat ng nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay, eto na, inihahantulad niya sa isang tao na matalino. Paano naging matalino ang isang tao daw? Kung siya ay nakikinig, okay, at isinasagawa ang kanyang mga salita. Kaninong salita? Salita ng Diyos. Amen? Kung ano yung narinig sa Kanya. Kung ano yung mga katuruan na narinig. In other words, sinasabi ni Jesus sa mga tao, ayan, pagkatapos nyo nang narinig yung mga katuruan ko, natuwa kayo, nag-amen kayo. Ngayon, ano nang gagawin nyo? Tatawagin lang kayong matalino kung isasagawa ninyo
ang mga salitang narinig ninyo. Yun po yung nais na sabihin ni Jesus kung kaya't ito po yung kanyang kinwento. At syempre, nakita din natin na may contrast. Sabi niyo nga contrast. Ano yung contrast? Na kung saan sinabi niya, pero ang isang tao na nakinig at hindi nagsagawa ng mga salita ay tinawag niyang mangmang or hangal. Tama ba? Tama ba yung sinabi kong word? Okay? Na kung saan nakinig, narinig ang salita pero hindi niya sinagawa. So, hinalintulan niya ito sa isang tao na nagpatayo ng bahay. At ano yung pundasyon ng bahay? Buhangin. Yan, buhangin. Okay, so that is the comparison na ginawa ni Jesus. So, again, okay, that's the background po kung saan si Jesus ay nagturo sa mga tao. So, alam nyo, si Jesus tuwing siya po ay nagbibigay ng turo, kagaya po ng kanyang mga examples na ginagamit at mga parables po, he made sure na nakukuha ng mga tao. Gumagamit siya ng mga examples that will really make sense to the people. Okay? At nakakatuwa kasi sabi ko nga, when I was praying, Lord, anong i-share ko, anong ibabahagi ko sa 3 p.m. service? And this is actually a teaching that I've shared also in Las Piñas Extension. And dahil nga po, ito po ay inspired nitong mga dumaan na mga bagyo. Di ba? Na-inspire din pala tayo sa bagyo. Pwede po kayo ma-inspire sa bagyo. So, nung pagdating po ng July, ay ang tawag po dyan sa isa pong ano ulit yun, sa DRRM, okay, is disaster, risk, and help me out, okay? Ang dami ko na narinig pero hindi ko naintindihan, okay? Okay, so ito po yung ang buwan na kung saan, hina-highlight po natin ang disaster risk management, awareness. Yan po. At dahil nga po tayo sa New Life Community Care Foundation, NLCOM, amen? Aware po tayo doon? Dahil tayo nga po sa NLCOM ay talaga namang binabantayan natin yung mga disasters na yan. Hindi po tayo natutuwa ha, pero alam po natin na pagka may disaster, nako, kailangan na maging alert tayo kasi andyan yung mga oportunidad na kung saan tayo po ay nakakatulong. Yun po yun. So may awareness tayo. Ngayon, syempre, dahil din dyan, may mga lumalabas na mga katuruan. And so, one time po, kami po tsaka ang aking asawa, si Pastor Paul, nag-undergo po kami or kami po ay naka-online. No? Tapos, meron po kaming training po na dinaanan patungkol nga sa risk management. At doon po sa amin pong natutunan, no? Doon po sa isa sa mga tinuro nila doon, okay, meron palang tinatawag na mga factors po that contributes to risk factors, sabi niya doon. So, meron daw ang tinatawag natin na disaster risk management, may tinatawag na disaster risk factors. Ano po yung tatlong major component nitong disaster risk factors? Number 1 po dyan ay ang tinatawag na vulnerability, meron din po yung tinatawag na hazard, at meron pong exposure. Yan. So, I think it would be nice na makita natin yung isang illustration nung nakita namin na tinuturo. So this is not new. Actually, this is something that dapat po tayo, aware po tayo dyan. Bakit po? Kasi tayo dito po sa Pilipinas ay parati po tayong tinatamaan ng mga bagyo. Okay? So in other words, ang ating pong vulnerability as a nation ay mataas. Okay? So, mataas din yung ating risk factor na magkaroon ng disaster. Okay, welcome to the 3 p.m. service at meron tayong seminar patungkol sa risk management. Makinig po kayo ha. Okay, ayan. So, anong ibig sabihin nito, Pastor? Na yun na nga, mataas daw ang disaster risk ng isang komunidad kung ang tatlong mga bagay na ito ay talaga naman na makikita natin na mataas yung kanyang exposure, ang hazard at saka vulnerability. So sa tingin natin, okay, kagaya nitong dalawang bahay na ito, halintulad na lang natin sa dalawang bahay na yun kasi magkapareho silang ng lugar, no? Pareho po silang exposed, the similar po na exposure nila, okay? Doon sa saan sila na-expose? Ulan, tama? Umulan ng malakas. Ano pang isang hazard nila dahil sa lakas ng ulan ay nagkaroon ng flood. Okay, hindi ko po sinasadya na itong mensahe tapos may nangyayari sa ating nation ha.
Okay, tsamba lang po yan, tumiming. Okay, at ano yung vulnerability? Ito na yung vulnerability. Ito na yung pinagkaiba. Yung isang bahay daw ay gawa sa concrete. At yung isang bahay naman ay gawa sa yero. So between the two, ano yung mas mataas ang vulnerability? Yung gawa sa yero. Yun. So gets nyo na? So, nung pinag-aaral na namin yung sabi ko, ay, parang yung tinuro ni Jesus yan sa Bible. Yun. Okay? So, kako, itong mga nasa disaster risk management, ay kailangan mas basahin pa nila yung Bible nila kasi nasa Bible talaga yan. Biblical ito, okay? So, ito yun, no? Ito yung in the natural, this is happening, right? Yes, it is. And so, going back to what we were reading, doon sa ating binasa, maraming salamat. Okay, pwede nyo na pong tanggalin yung picture. Okay, so, doon sa ating pinag-aaralan, makikita natin dito na napaka-importante talaga kung saan nakatayo ang pundasyon ng isang bahay. Tama? Yes, bahay. Now, si Pastor Edwin po kaninang umaga, nagturo po siya, and he was talking about the reality of the spiritual realm. As much as tayong mga human beings, aware tayo sa natural, okay, sa physical, pero bilang isang Kristiyano, bilang isang believer, dapat mas aware tayo that aside from the natural, there's a spiritual realm. Amen? So that if in the natural, okay, alam natin na importante ang pundasyon ng ating bahay, dapat po in the spirit, alam natin na mas importante ang pundasyon ng ating buhay. Amen? Yes? Okay, so if here si Jesus was talking about at ini-example niya yung pundasyon ng dalawang bahay. Ano yung dalawang bahay? Ano yung dalawang tao na nagtayo ng bahay nila? Yung unang pundasyon nagtayo sa bato at yung isa naman ay buhangin. Ano yung mas vulnerable doon? Buhangin. Very good, okay? Alright, so nung dumating yung parehong bagyo ang dumating, parehong hangin ang umihip, parehong mga challenges ang hinarap ng dalawang bahay na yon, pero magkaiba yung resulta. Bakit? Okay? Dahil sa kanilang pundasyon. Doon nagkakaiba. So sa buhay natin bilang believers, I know this is a very simple and basic po na lesson, pero may pinapaalala sa atin ang Panginoong Diyos. Kapatid, saan nakatayo ang pundasyon ng buhay mo? Kaya yun po yung title ng ating teaching ngayon, no? Ang ating pag-aaralan, pundasyon ng buhay. Saan nakatayo ang pundasyon ng buhay mo? Napaka-easy po na sabihin natin, oh, natural, kay Jesus, tama? Kay Jesus, amen to that. But then again, there is more to just saying that Jesus is my foundation. May mga bagay pala na kailangan nating ipamuhay, isagawa. Amen po? Kasi yun po yung magdedetermine kung tatayo po ang buhay natin in the midst of the storms that will come our way. Malala ko, I think that was last month, meron tayong guest speaker. Na-bless ako dun sa preaching niya na kung saan sinabi po niya, alam niyo sa buhay natin mga kapatid, may mga storms tayong dinadaanan, and some of these storms we need to cast out. We need to, ano natin yan, sabihin natin na, peace be still. Okay? Sabihin natin na, wag mo kaming guluhin. Enough. Yan. Okay? We rebuke the storm. May mga storms tayo na kailangan i-rebuke. Ngunit meron din tayo mga storms na kailangang daanan. At pagdadaanan natin yan, kasama natin ang Diyos. Amen? And we will come out victorious. Amen? And so maaari dito sa lugar na ito, for some of us, dumadaan ka sa storms of life. And a good reminder na, hey, di ka nag-iisa. Di pala tayo nag-iisa sa ating pagharap sa mga storms na ito. I don't even have to ask for a raise of hand, but I'm sure there's more than one, more than two, who's going through a storm right now. And this is a wonderful reminder, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kapatid, kasama mo ang Diyos. Kapatid, sa lugar na ito, meron din pong iba na dumadan. Iba-iba nga lamang yung level ng storms. And so ngayon, ating titingnan, ano ba yung nagpapatibay sa ating pundasyon? So that even if we go through storms, we still come out victorious. Tayo pa rin ay mananatiling nakatayo. Amen? Amen. Alright. So, ano ba yung characteristics ng foundation na rock? Okay? Kasi, if i-compare natin, ang pundasyon na buhangin, just think about it. I-compare mo yung buhangin tsaka yung bato. Ang buhangin,
ito ay marupok, tama? Mahina, madaling sumunod sa agos, tama ba? Yes. Tayo, nasubukan natin. Alam ko po na tag-ulan ngayon, pero ang sarap sana pumunta ng beach, no? At gawa-gawa ng sandcastle. Yan. Pero alam din natin na ang sandcastle ay napaka-temporary. Pagdating ng waves, wala. Okay? Naagos yan, nawawala. Kasi hindi naman talaga yan for dwelling. Pero anong characteristic ng bato? Okay? Ang bato ay matatag, matigas, mabigat ito, hindi ito basta-basta sumusunod sa agos. Tama? Yan. So, kaya doon pa lang sinasabi na ni Jesus, mamili ka, anong pundasyon ang pipiliin mo? Natural, doon tayo sa matatag na pundasyon. Yes? Now, I'm reminded because if you're gonna look at it, Jesus is actually talking about himself here. You know why? Because in Psalms 18 verses 1 to 2, mababasa natin doon, Psalms 18, 1 to 2, sabi po ng psalmist, si David, sabi niya, I love you, Lord, you are my strength. Nagpupuri siya sa Panginoon. So sabi niya, mahal kita, Panginoon, ikaw ay aking kalakasan. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. So there, even the psalmist recognized na ang Diyos ang aking sandigan. The Lord is my rock, my safety, my fortress, my Savior. So, nung tinuturo ni Jesus ang patungkol sa pundasyon na bato, he was actually referring to himself. Na siya lang talaga, siya yung tunay na pundasyon na kung saan dapat itayo natin ang ating buhay. Amen? So alam natin yan. Ngayon alam natin, pero nung time na yon, ina-analyze pa nila. Hindi pa nila fully nakukuha kung kaya't kailangan na gumamit si Jesus ng mga examples para makuha ng mga tao. So, what are the characteristics of a rock? At ihahaluntulad natin yan sa characteristics ni Jesus bilang ating foundation. Number 1, okay? Are you here? Yes, okay. Gising na gising? Amen. Okay, ang mga inaantok magsabi ng amen? Okay. Magaling. Okay, alright. Number 1, medyo may alangan. May gumanon. Okay. Sige po, una, katatagan. Okay, katatagan. In English, stability. Okay, stable. Ang bato, matatag. Okay, so katatagan. Psalms chapter 62, verse 5 to 7 sa Tagalog, sabi niya doon, sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at karangalan. Siya ang matibay kong batong kanlungan. Siya ang nag-iingat sa akin. Siya ba ang Diyos na tinutukoy nitong verse na ito? Ay siya ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Siya ang batong kanlungan. Kanlungan ko, matibay kong batong kanlungan. Siya ang nag-iingat sa akin. Amen. That is who our Jesus is. That's why nga, sabi natin na He is the rock on which we stand. That strong foundation on which we stand. So that no matter what happens, no matter what come our way, alam natin na matatag, okay, stable, ang tinatayuan nating pundasyon sa buhay. You know this, for those of you na, maybe you're an engineer, an architect, or in construction, di ba? At alam niyo na napaka-importante ng pag-build ng foundation. No matter how beautiful the building is, no matter how beautiful the house is, if the foundation is not strong and firm, time will come na magigiba din yan. So it's not just, yun sa generation na to, talaga, yung dapat yung aesthetic. Yeah, ganyan tayo eh. Huwag tayo masyado sa kahit maganda, kahit okay ang aesthetic, huwag mong kalimutan yung pundasyon. Pero alam mo, napansin ko, wala pa akong nakitang pundasyon na aesthetic. Yeah, wala akong nakitang pundasyon nung halimbawa, pagka pumunta ka ba sa isang construction, tapos nakita mong hinuhukay yung foundation, masasabi mo na ba, aesthetic ng foundation? Wala.
It's like, wow, ang lalim. Yun yung mga, ayan, si Engineer Jobert, yun yung mga definitions mo. Panglalim nito ah. Ibig sabihin, kung gaano siya kalalim, ganun din kataas ang pwedeng maitayo. Tama? Okay? Pagka nakita nila na, uy, okay yung location nito ah. Ibig sabihin, safe yung foundation. Pero, kung nakita mo nang ipapatayo ay, yung bahay mo ay, yung bahay mo, okay? Yung bahay mo ay 10 floors, yung bahay. Gusto niyo ng 10 floors na bahay? Isipin mo maigi. 10 floors nang lilinisin mo. Okay, alright. Okay, so kung 10 floors, tapos yung with elevator, isipin mo din yung bills mo. Hindi naman kita inaano, pero anyway, magkakasama lahat yan. Kung 10 floors, tapos yung pundasyon mo ay napakababaw lang, ay mag-isip-isip tayo. But what I'm saying here is that, again, hindi man aesthetic ang itsura ng pundasyon, maaaring yung mga yung mga nagtatrabaho pagka foundation. At ito, naririnig ko to na hindi gaanong kasikatan yan kasi nga pagka sa foundation ka madumi right? It's not hindi siya ipag-finishing kasi parang wow, ganda finishing. But ganun, mas mahal pa yung engineer, paki-explain nga bakit pagka yung mga skilled pag-finishing tataas ng sweldo, pero kung tutusin mas mahirap naman talaga yung trabaho sa pundasyon, no? Sige, gagawa ako ng batas. Okay, dapat pagka mas mahal. But then again, yun nga. Okay, why? Because it takes hard work to build a foundation. Mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, you know what? When we build the foundation, to be honest, of course, in a building, it might be a one-time thing. Pero sa buhay natin, okay, we continue to build on the foundation that God has placed in our lives or God has established. Amen. May mga times na kailangan mong patibayin pa yung pundasyon mo. Why? Kasi maaaring kailangan mo pang patungan. Di ba? So kailangan mo pa ng mas matibay na pundasyon. And so here nakikita natin ang katatagan ng ating pundasyon na si Jesus because He is the rock. Sabi nga sa 1 Corinthians 3:11, "For no other foundation can anyone lay than that which is laid, and that is Jesus Christ." Okay, Jesus is our firm foundation. Hindi lang po awitin yun ha. Katotohanan po sa buhay natin yan. So number 1, katatagan. Okay, matatag ba ang ating pundasyon? Amen. And His name is Jesus. Okay, number 2, katibayan. Okay, so very synonymous, pero that's the truth. That's a characteristic of a rock. Ito ay matibay. Sabi niya sa Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kesa sa alinmang espadang magkabilaang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na isipin at hinahangad ng tao. Okay. So, binabasa ko to sa Tagalog. Sabi ko, lalim talaga. Ang galing. Sa English, dito yung sinasabi niya na the word is, it is sharper than any double-edged sword. Yun. Malala ko that was 2 weeks ago or 1 week, dun sa NLTC, meron tayong guest speaker, no? Tapos, na-mention niya ito, and of course, when he mentioned it, sabi ko, let me just go for that and study it as well. Na kung saan, binasa niya at tiningnan niya yung Greek word pala ng double-edged sword, or sa Tagalog, sabi niya dito, matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Okay, so, espadang magkabila ang talim. Okay, wait muna. Okay, so, ang sinasabi ni Jesus dito, sabi niya na ang buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Amen? Buhay at mabisa daw ang salita ng Diyos. At higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Parang gets na natin, di ba? Okay, mas matalas siya. Pero napakaganda kung titingnan mo, ano ba talaga kasing ibig sabihin ng double-edged sword or yung espadang magkabila ang talim. Doon pala sa Greek, ang salita palang ginamit doon ay yung salitang distomos, okay? Or distomos, yun yung sabi niya. Okay? That's the Greek word. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng distomos? Having a double mouth as a river. Having a double mouth as a river, or having a double mouth. Now, as a river because it talks about branching out. Yung mga river kasi nagba-branch out talaga yan eh. As it flows, it branches out. Yes? Stay with me. Now,
yung emphasis doon is having a double mouth. Two-edged sword is referred to a double mouth. Alam niyo ba na ang salita ng Panginoon, kaya ang unang nagsambit ng salita ay ang Diyos mismo? Ang tanong ko, nung sinambit ng Diyos ang salita, ito po ba ay powerful na? Ay oo naman. Ito ay makapangyarihan. Amen? Ito ay powerful. Ito ay effective. The moment God spoke the word, remember, in Genesis, nung nakita ng Diyos ang kadiliman, hindi sinabi ng Diyos, ay ang dilim. Tama? Ano ang sinabi ng Diyos in the midst of kadiliman? Anong sinabi niya? Let there be light. Okay? Magliwanag ka. Isang beses lang sinambit ng Diyos na magliwanag ka. Anong nangyari? Nagkaroon ng kaliwanagan. At alam niyo ba na hanggang ngayon, yung sinambit niyang salitang minsan lang niya sinabi, hanggang ngayon effective pa din yan. Hanggang ngayon ang kaliwanagan pa din ay nagpiprevail. Amen? Hanggang ngayon, kung dumadaan ka sa kadiliman dahil sa sinabi ng Diyos na magkaroon ng kaliwanagan, nagkakaroon ka ng kaliwanagan, kapatid. Why? Because the Word of God is powerful. Pero napakagandang isipin natin na bakit siya nagiging, na ikukumpara, kailan nag-ikukumpara ito, na kung saan sabi niya, mas matalas pa sa double-edged sword. Two mouth. First, God spoke it. But mind you, my dear brothers and sisters, mas nagiging powerful at mas matalas ang salita ng Panginoon kung sa pangalawang beses, ikaw naman, sasambitin mo yon. Are you getting this? Sinambit na ng Diyos, it's powerful, amen? But the moment you speak and declare the word, it becomes effective in your life. It becomes more powerful. Come on, parang hindi kayo convinced. Subukan ninyo, amen? Dapat yung attitude, talaga, subukan ko nga. Diba? Sinambit na ng Diyos eh. Kaya pala dito sa church na ito, we are encouraging us, all of us, to declare the word. Kaya pala tayo nagde-declare ng word. Kasi it's not enough that we just read it, with our eyes and in our mind. We go, okay yun na. But we speak it out. We declare the word. Amen? Okay? Nagiging rema sa buhay natin. And it becomes like sharper than any two-edged sword. Are you getting this, church? Yes? Ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon. Nagiging matibay. Nagiging effective siya. Okay? And it cuts through. Gaano man kahirap ang sitwasyon, it is able to cut through. Amen? Basahin ulit natin. Sabi niya, sapagkat buhay at mabisang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So my encouragement and my challenge to all of us, let's declare the word. Amen? Doon nagkakaroon ng katibayan, ng power, ang salita ng Diyos sa buhay natin. Psalms 28:7-9 in the New King James Version, sabi niya, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song I will praise Him. The Lord is their strength, and He is the saving refuge of His anointed. Save your people, and bless your inheritance. Shepherd them also, and bear them up forever. So ayan, it talks about Him being our strength, okay? Siyang katibayan sa buhay natin, and being our shield. Amen. Alam nyo, when you keep declaring His word, it becomes more real to you. Yeah? At alam nga natin, even in John, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. And who is that? Si Jesus yun. Na ngayon, kasama na natin ang salita. Ang salita, hindi lang natin binabasa yung ating Bible. Hindi lang natin ipinapamuhay, bagkus buhay siya sa buhay natin. Sa puso natin, sa isipan natin. Amen? And so every day, let's meditate on the Word. The word that we hear on Sunday, praise God for that. During the week, let's meditate on it. I am telling you, makikita mo yung application ng salita na narinig mo na. At even if, kahit pa ito'y isang mensahe na narinig mo ng ilang beses, alam ko na nangungusap ang Panginoon sa atin kasi bakit kaya niya inuulit-ulit? Meron siyang emphasis sa buhay mo, kapatid. Amen? Amen. So that's how the Word of God works. Pangatlo po, ang pangatlong punto, very simple lang. Ito, characteristic ng bato bilang pundasyon. Number 3,
katagalan. Yan, tumatagal. Okay, katagalan. So, in English, it's long term. Okay, it's long term. 1 Peter 1:24-25. Again, in Tagalog, sabi niya, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak naman nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinarangal sa inyo. Amen. Okay. It's for life. Okay. Ito yung foundation na alam natin na forever pwede nating matayuan. Amen. It is long term. That is the kind of foundation that we have in Jesus. No matter what happens in life, alam natin, okay, na ang salitang ating tinanggap sa Kanya, na siya mismo ay pwede natin siyang tayuan dahil hindi siya, the Word of God is not, hindi ito parang paiba-iba, yung parang napaka-fickle-minded, yun, okay. The Word of God is not fickle, okay. The Word of God is eternal. Yes, it's eternal. And so, we always stand on the foundation of the Word of God. That's why even in Hebrews chapter 13, verse 8, sabi niya doon, Jesus Christ is eternally changeless, always the same, yesterday and today and forever. May forever. Amen, Kats? Yeah, may forever sa Panginoon, no? Okay, ang kanyang salita ay forever sa buhay natin. Okay, long term. Sabihin mo sa katabi mo, uy, long term. Hindi temporary, hindi, alam mo yung quick fix, temporary lang, hindi. He is long term sa buhay natin. That is how the Word of God is. At bilang pundasyon sa buhay natin, ito yung ating tinatayuan. Amen. Amen. So how do we apply that? Again, okay, on a very practical note. Whatever we go through, I believe that every situation that we face in life, there is a solution in the Word. Merong kaakibat na solusyon sa salita ng Panginoon. Kaya nga tayo ay kumukonsulta, tayo ay lumalapit sa Diyos. Huwag nating hahayaan na ang Diyos ang last resort. Na kung saan, duman na tayo sa katakot-takot na problema, umiyak na tayo kung kani-kanino, alam mo yun, tinawagan na natin kung sino-sinong kaibigan natin. Oh, friend. Okay? Okay, nangutang na tayo kung kani-kanino, right? Wala tayong dito ha. Pero kung minsan kasi yung mindset natin, tapos tsaka natin naalala, mag-pray nga kaya ako. Okay, hindi po. Hindi po natin last resort ang Panginoon. Uy, basahin ko nga yung Bible ko. Baka may makita kong solusyon doon. Una sa lahat, yun po yung ating ginagawa. Amen. Una sa lahat, yun, siya ang ating kinukonsulta. Yun yung buhay natin, mga kapatid. That's how our life is. Bakit natin ginagawa yan? Kasi nga, yun yung purpose kung bakit binigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin. Dahil alam niya nakakailanganin natin iyon. Amen? Okay, ilan sa atin dito dumaan sa isang challenge tapos nakita natin ang solusyon sa salita ng Diyos. At least one time. Amen. Amen. Yung pong solusyon, halimbawa, ang solusyon ng ating, the Word of God is not just for, hindi lang natin isipin na, okay, para ito sa aking salvation, para ako'y pumunta sa langit. Hindi lamang po yun. More importantly, habang tayo nandito sa mundong ito, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan nating tayuan ang kanyang mga salita. Yes? Yes. Now, let's go back to, balikan po natin yung pinaka-main po na verse natin. Okay? Gising pa po kayo? Wow, talaga lang. Okay, alright. Balikan natin Matthew 7:24-27 dahil ito talaga yung pinakapunto ng Jesus dito eh. Sabi niya, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa. Sabihin mo, nakikinig? Ako yon. Okay, sabihin mo, nagsasagawa? Ako din yon. Yan, okay, so, ayun ha. Ang kondisyon, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay na maitutulad sa isang taong matalino. Okay, sabihin mo sa katabi mo, matalino ka. Okay, doon naman sa isang katabi mo, hindi ka mangmang. Medyo may konting tandaan mo, hindi ka mangmang ha. Yung ganyan ha. Okay, hindi ka mangmang, matalino ka. So sabi niya, maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Next verse, tapusin natin po. Umulan ng malakas. Darating ang ulan. Yes?
bumaha. Amen? Pero maayos ang flood control mo. Okay, ito yung solusyon. Ito kaya natin yung pag-usapan. Kasi minsan nadidistract kasi tayo dun sa mga nakikita nating news. Dapat yung buhay natin ang unahin natin. Ha? Wala tayong problema sa flood control. Imagine, even nung time ni Jesus, may flooding na nangyayari. No? Sa bagay, si Noah pa nga lang, di ba? May flood na. Pero matindi ang flood control nun. No? Okay, anyway. Bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit, hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. Amen. So, ano yung kondisyon? Sige, tumugtog ka lang. Okay. Ano yung kondisyon doon? Ito yung pakikinig at pagsasagawa. Pakikinig at pagsasagawa. Mga kapatid, wag nating isipin na, so, kailangan ko pa rin gumawa. Well, totoo. Talaga naman, meron tayong ginagawa. Amen? Yes. Wag nating isipin na automatic ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Because meron talaga tayong part that we need to act it out. We need to walk it out. Kaya nga sabi niya din sa James, we've heard of this before and bigyan natin ng emphasis. Santiago chapter 1 verse 22, sabi niya doon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadayan ninyo ang inyong sarili. Gusto ba natin yun? Gusto ba natin na, you're making a fool of yourself if we just hear the word, okay, but I don't do it. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Kung kaya sabi niya, this is James, sabi niya, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Kapatid, nanalamin ka ba kanina? Uy, palang ganda mo, friend. Yeah. Kasi, syempre, nagsalamin ka, nakita mo, may kailangang ayusin, right? At inayos mo. So, tumingin ka sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Again, hindi tayo yon, right? Grabe yung mga examples na ginagamit dito, di ba? Kino-compare ang isang matalinong tao at isang mangmang. Sinong gusto ditong tawaging mangmang siya? No way. Gusto natin na tayo ay marunong, matalino, nag-iisip. Yes? So we do not just say, hindi, matalino ako, marunong ako, nag-iisip ako. You don't just say that. Nakikita yan sa buhay natin, kapatid. Nakikita yan sa pamamagitan ng pagsagawa ng salita ng Diyos. So, tapusin muna natin to. Sabi niya, okay, ang taong nagsasaliksik. Hindi lang, in fact, if you're matindi yung salitang nagsasaliksik, okay, because it entails really, kumbaga, kumain ka and you digest it. Parang ganun. Sinasaliksik mong salita ng Diyos. You're taking time to study. Alam niyo po, nakakatuwa ngayon kasi, to be honest, all of us here, all of us have the opportunity to study further the Word. Yeah. Okay, imbes na scroll lang tayo ng scroll ng mga reels dyan. Yan. Kaya kung minsan masyadong affected yung mental health natin, pwede nating saliksikin ang salita ng Panginoon. Aralin talaga natin at namnamin natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng salita. Yan, para maging scholar tayo of the Word. Yan, mananaliksik tayo ng salita ng Diyos. At so kung ginagawa natin yun, sabi niya, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Sino dito gusto ang pagpapala? Amen tayo dyan. Ito nga yung kondisyon. Ito nga yun eh. Itong pinagpapala ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain, yung tao na nagsasaliksik, patuloy na gumagawa ng salita ng Diyos, yun ang pinagpapala. Pinagpapala ng Diyos ang lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. This is our prayer as part of the leadership of this house, that every time we come together here as a church, and I believe that is who you are, New Life, hindi ka lamang nakikinig ng salita ng Diyos, bagkus ikaw ay may desire na ipamuhay ang kanyang salita. At tayong lahat sa lugar na ito, tayo ay matalino at marunong. Why?
because hindi lang tayo hearers of the word, but we are doers of the word. Amen? Paano natin na-applyan again? Kung halimbawa po, ngayon pa lang, merong sinasambit ang Diyos sa'yo at sinasabi niya, okay, paano natin i-apply, paano natin gawin ang kanyang salita sa area halimbawa ng pagpapatawad. Okay? Pastor, ba't ang bigat ka agad? Pwede bang yung medyo magaan-gaan naman ng konti? Di ba? Pero yun yung mga ganyan. Okay, yung mga area ng, halimbawa may sinabi ang Diyos na instruction sa atin. Okay? You seek God. Kasi alam naman ng Diyos na may mga bagay na sa buhay natin hindi overnight nangyayari. Alam niya na it takes time. Amen? But even as you keep seeking God at sinasabi mo, lumalapit ka sa Diyos at sinasabi, Panginoon, ang hirap, on my own, ang hirap-hirap. Pero alam ko na dahil sa iyong kakayanan na nag-work sa aking buhay, kaya ko rin pong mag-release at magpatawad. Amen? Ano man yun? Maybe in the area of giving, sa pagbibigay. Alam niyo, mga principle yan sa salita ng Diyos na, God will not come against His principles. So, ano yung prinsipyo na nilay down niya? Yung principle ng sowing and reaping from the very beginning, itinuro na niya yan. At dyan talaga nakasalalay yung blessings din natin when it comes to the area of provision sa buhay natin. So, tinuturuan tayo ng Diyos. Pag tinuturuan niya tayo sa patungkol sa pagbibigay, hindi dahil gusto niyang kunin ang mga bagay-bagay sa'yo. Instead, dahil gusto pa niyang ibigay even more kung ano yung nararapat sa iyo. Kailangan lamang na ang puso mo, okay, ang bulsa natin, ang kamay natin ay bukas sa Kanya para tayo ay maging vessels na pwede niyang magamit din. So may mga bagay siyang tinuturo sa atin. Minsan nagtataka tayo, bakit hanggang ngayon, Lord? Ba't ganoon? Bakit, the same struggle pa rin? Kapatid, baka naman kaya same ang struggle kasi meron pa ding same na instructions na binibigay ang Diyos sa'yo, pero somehow, hindi mo pa rin talaga makuha na sundin yon. That's between you and God, and I say this with no condemnation. And so I pray that as we apply the word that we heard today, that God will show us specific things and that will bring release sa buhay natin. Amen? Kapatid, matalino ka. Kapatid, marunong ka. Kapatid, ikaw ay nakikinig at isinasagawa mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. And I'm excited kasi makikita mo ang resulta. At dahil dyan, patuloy kang nakatayo sa bato, and His name is Jesus, ang pundasyon ng ating buhay. Amen, amen. Can we please stand up? Let's just pray for the word and how it will continue to just be made manifest sa ating buhay. But before I do that, with every head bowed and eye closed in this place, kung narito ka sa lugar na ito, maaaring ito yung unang pagkakataon na pumarito ka, o di kaya you've been here before, pero hindi mo matandaan ang isang time na kung saan sinurrender mo ang buhay mo at tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Napakaganda ng timing na ito dahil pinag-uusapan natin ang pundasyon ng buhay. Si Jesus ang pundasyon ng ating buhay at nagsisimula yan sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. So kapatid, kung ikaw yan, hindi mo pa tinanggap si Jesus at ngayon, nais mo siyang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas, maari bang itaas mo iyong kamay at ipapanalangin kita? I see some hands. Thank you. Thank you. Thank you for those hands. Thank you. Thank you, Lord. Sige, church, lahat po tayo mananalangin. Sasamahan natin ang ating mga kaibigan na who's gonna pray this for the first time. Okay? Maybe all of us na lang will raise our hands, no? As a sign of our surrender. At sabihin natin, Panginoong Diyos, maraming salamat po. Jesus, Ikaw ang pundasyon ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, simula sa araw na ito, You are my Lord, You are my Savior, I am saved. In Jesus' name, Amen, 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 Amen. Praise God.